Kasama po natin ngayon sa studio si Justice Undersecretary Enan Orseo, kaugnay sa nangyaring gulo sa Bilibid kahapon. Magandang umaga po, Yusek Orseo. Salamat po sa inyong pagbisita sa amin dito sa News to Go. Una po sa lahat, meron na po ba kayong update na maibibigay sa amin kaugnay doon sa isinasagawang investigasyon doon sa nangyaring gulo kahapon sa Bilibid? Except doon sa binigay na namin kahapon sa press conference, sa ngayon wala pa. I understand yung CCTV na bigay na sa CIDG, and still yung CIDG still ongoing yung kanilang testimony taking sa mga investigator na nauna doon sa scene of the crime. Pero yung tatlong high-profile inmates na nasa ospital ngayon, nakuha na po ba sila lahat ng testimonya at nagkakatugma po ba yung mga sinasabi nila, Undersecretary? And so for yung meron kasi naunang investigador, yung mga tiga-NBP, sila yung unang nag-investiga, nagtanong. Ang nagbigay ng statement pa lang si JB at si Peter. And to my assessment, yung testimony ni Peter at ni JB, magkatugma. Magkatugma. As against dun sa abuse ni Clarence naman. Donggail. Donggail, oo. So si Vicente, hindi pa siya nakukuhanan. Dahil po bakit? Hindi ko lang malaman dahilan. Naitanong ko rin yan dahil wala naman nasabi sa akin ako ng dahilan. Ba't di na itanong? Alright. May dalawa po kasing version na lumalabas, ano? Can you just qualify to us, Undersecretary, kung talaga nga bang riot yung naganap una, before discussing to us yung two versions? Can you qualify first kung talagang riot ba talaga yung naganap kahapon? Kasi some are saying na hindi naman talaga riot yung naganap. Ang pagkakaalam ko sa riot sa common parlance, yung nagkagulong bigla among two different factions, nag-away for some reason, maaaring may personal reason, nagkagulo. Yun ang aking pananaw sa riot. At yun talaga naman ang nangyari kahapon, nagkagulo. Nagkagulo, pero di ko lang alam ano yung motive, ba't sila nagkagulo. Kasi kung titignan mo yung dalawang versions, magkaiba talaga to entirely opposing abuse yung pinalisantan ng mga inmates. Exactly, Undersecretary. That brings me to my next question. Na dalawa yung versions na lumalabas. Kayo na rin kahapon sa press conference ang naglabas nito na sa version ni Donggail, may pot session na nagaganap. Ganon. Oo, kaya nagsimula yung kaguluhan. Pero sa version naman ni JV Sebastian, nanonood lang daw ng telebisyon at nananahimik. Wala naman daw ginagawa, tapos bigla na lang sila inatake. Base po sa paunang investigasyon sa nakita natin so far sa nangyari kahapon, ano po bang mas matimbang dito sa dalawang versions na ito? Mahirap magsalita at this time dahil napaka-rupa ng datas natin. Siguro if the CCTV and the other pieces of evidence would corroborate yung testimonies ng dalawa, malalaman natin kung sino yung talaga mas matimbang. On the surface, na ito nung kahapon ng mga sa press con yung mga nag-imbestiga sa NBP, tinanong kung daw nung pumasok sila sa scene, kung may nakita mga drug paraphernalia, sabi nilang yung mga investigador wala. So wala nakita. Exactly, tatanong ko nga rin yan. Kasi ang sinasabi, nagpa-pot session initially. Pero ang sinasabi naman, base sa paunang investigasyon, walang nakitang shabu or illegal na droga dun sa loob mismo ng area kung saan naganap yung riot. So, does this make sense, sir? Kung paniniwalaan mo yung version ni JB, mas tatama yung kay JB. Kasi wala nga nakitang mga paraphernalia. Kaya nung kausap ko kahapon yung superintendent, kako mag-conduct ng drug testing among the inmates involved, para talaga makita kung totoong yung sinasabi ni Clarence na nagkaroon talaga ng pot session before the incident. So, ngayon, ang lumalabas kasi sinasabi kahapon ni Secretary Laila de Lima na pakanalang daw ito ng Malacanang para talagang siraan siya. Ano po yung tugon niyo doon sa mga speculations that this incident that happened yesterday is just politically motivated, sir? Yung nangyari kahapon na gulo sa Bilibid. Ayun ang gusto namin maiwasan na magkaroon ng kulay politika yung pangyayari. Kaya nga, although it would not appear good for us na may dalawang version of the story, ginawa na namin ilabas na lang din yan para talaga makita ng tao na talagang we're really into the putting the facts on the table para mawala yung mga speculation. Kaya nga ang pakiusap namin until such time that the investigation has been finished, yung mga speculations on political motives, etc. It is part of the demolition job against Senator De Lima, sana maiwasan muna. Can you just run us through, Undersecretary, kung paano i-reconcile itong two versions na ito?
mas matimbang po ba kapag mas maraming nagsasabi? Like for example, in the case of JB, dalawa na sila na nagkakatugma. Si JB tsaka sinasabi nyo, si Peter Ko. Hindi pa kasi nakukuhanan ng side itong si Vicente C. As against dun sa sinasabi ng isang tao na si Clarence Dunggail, how will you reconcile Actually, these two kung, conflicting versions talaga? Kung paramihan ng tao, dalawa rin si Clarence. Kasi Edgar Cinco is also saying na siya yung nakakita. And it was Edgar Cinco who approached Clarence, narrating na may nakita siya nagpapat session doon. So si Clarence ang pumunta sa tatlo. Oo, but so this dalawa is rin not sila. about quantity. How will you reconcile then these conflicting versions? Kung gano'n lang naman nung batayan ng ating weight of evidence, mahirap talaga unless dapat talaga may collaboration ng ibang mga evidences like yung CCTV, yung drug testing, at saka yung testimonies ng mga unang mga investigators. Kayo, Undersecretary, hindi nyo mismo nakita pa yung laman ng CCTV Wala prior pa po. to turning it over to Yes, CIDG? ma'am. Kasi at that time, kahapon, I'm also asking for that. Kanya ang tagal, then the media already did in the press conference, in the conference area, baka at magtagal masyado. So we decided na, okay, we'll push through with the media briefing. And then we'll just give the media yung mga still photos ng mga pictures that was taken by the investigators. Oh, how about the CCTV? Are you willing to Yes, of course. show it to the After public? siguro ng investigation si IDG para hindi naman ma-prejudice yung ongoing. Kasi pag pinakita mo CCTV ngayon, maraming mga magagaling na mga analyst na kung ano-ano baka magkaroon pa ng mga ibang interpretation, mahirap naman. Meron po bang mapapanagot dito sa incidenteng ito? Not necessarily yung high-profile enemies kasi obviously may crime na naganap. But in terms of those watching over, yung mga nagbabantay sa seguridad, we all know na ang SAF talagang matindi ang kanilang pagbabantay at mahigpit talaga yung seguridad na kanilang pinatutupad. But despite this incident still happened. We will go into that, kung ano talaga yung mga participations ng bawat isa. Pero until this time, mahirap mag-speculate kung meron tayong file ng admin. Kasi naman, yung staff naman is very cooperative. Tsaka ang ganda talaga ng ginawang performance niyan during their 2 months stay dun sa, in maintaining the security ng maximum security. Meron na po ba tayong update dun sa ipa-file na charges laban kay Senadora Laila de Lima? Wala pa po, wala pa. Actually, kung if ever yung mga informations na yan, it will be good for the Secretary of Justice to give us the update on that. At itanong ko na rin po kasi kahapon sinasabi po ni Secretary Aguirre na hindi sila interesado dun sa sasabihin ni JB Sebastian because kumbaga parang limited yung gusto niya at namimili siya kung ano yung gusto lang niyang sabihin at pagsasabihan. So, after the Secretary's statement, hindi na po ba kayo interesado na ipatawag pa itong si JB Sebastian? Actually, ang nagpapatawag talaga niya, based on my recollection, talagang house talaga. So pag pinatawag talaga ng house yan, wala talaga magagawa ng DOJ kundi dalhin si JB doon. Notwithstanding kung may affidavit siya o wala. But as far as you're concerned, hindi na kayo interesado na iharap pa siya sa anumang kung kami lang, hindi na congressional kami interesado doon. Alright. Maraming pong salamat sa inyong panahon sa impormasyon binigay niyo po sa amin. At patuloy po kami makikibalita sa inyo, Undersecretary Yes, ma'am. Orceo. Muli po, si Justice Undersecretary Enan Orceo ng Department of Justice.